Mabuhay mga kaibigan. Ako si Lan ng #WalkWithLan. Ano pa? At maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan tayo nag-uusap ng mga isyong totoong nakakaapekto sa ating bayan. Ngayon pag-usapan natin ang isang mainit na paksa, ang pagsusuri ng Senado sa pondo ng Farm to Market Roads. Pero teka, hindi ito simpleng balita. Ito ay isang satire na pagsusuri sa estilo ng ating minamahal na veteranong mamamayag na si Deo Macalma. Puno ng katotohanan, lalim, katatawanan, at konting kurot sa konsensya. Parang yung kanyang mga komentary sa DZRH, kung saan ang bawat salita ay parang sipa ng katotohanan sa tiyan ng mga politiko. Una sa lahat, shoutout sa ating mga manonood sa Pilipinas, kayo na nasa Manila, Cebu, Davao at mga probinsya kung saan ang farm to market roads ay dapat maging tulay sa kaunlaran. Hindi daan sa korupsyon Shoutout din sa ating mga OFW sa United States. Kayo na nagpapakahirap sa New York o California. Nagpapadala ng pera para sa pamilya habang ang pondo dito ay nawawaldas. Sa Canada, kayo na sa Toronto o Vancouver, mga kaibigan, no? Wait lang. Okay, yung mga nagpapakahirap dyan sa New York o California, nagpapadala ng pera para sa pamilya habang ang pondo dito ay nawawaldas. Sa Canada, kayo na nasa Toronto o Vancouver, salamat sa panonood. Sa Saudi Arabia, UAE at Malaysia, kayo na nag-aaraw-araw gabi sa disyerto o lungsod, alam nyo ang halaga ng bawat piso. Sa Australia, Italy, Japan, Hong Kong, kayo na nasa Sydney, Rome, Tokyo o Kowloon, kayo ang tunay na bayani ng ekonomiya. At sa ating mga kabataan, ang mga youth na gustong baguhin ang sistema, ito'y para sa inyo. Huwag kang magpapapi. Kung bago ka rito, isubscribe na ang channel at hit ang bell para sa mga update. Tutulungan kitang maging informed at entertained. Ngayon, bakit tayo kritikal kay Senador Ping Lacson? Batay sa mga katotohanan, siya ang nangunguna sa pagsusuri ng mga kahinahinalang farm to market roads, ayuda programs at super health centers na nauugnay sa 255.5 billion pesos realignment ng pondo mula sa flood control projects ng DPWH. Pero mga kaibigan, parang isang magic trick ito. Abracadabra na wala ang atensyon sa totoong problema. Tulad ng sinabi ni Chavit Singson, diversionary tactic lang ba ito para takpan ang anomalya sa flood control? Pag-usapan natin ang katotohanan. Ayon sa mga paunang pagsusuri ng 2026 budget, ang 255.5 billion pesos na orihinal na para sa flood control ay inilipat sa mga proyektong tulad ng farm to market roads. Bakit? Dahil daw sa priorities. Pero teka, sino ang nakinabang? Okay yan. Bakit? Dahil daw sa mga priorities. Pero teka, sino ang nakikinabang? Si Lacson mismo ang nagsabi na may mga red flags, overpriced projects, ghost roads at posibleng korupsyon. Halimbawa, may district na nakakuha ng 500 milyon para sa farm to market roads noong 2018 na ini-expose niya noon. Pero ngayon, bakit siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga tapos biglang nag-step down? Parang si Ping Lacson na isang pulis nag-iimbestiga sa sarili niyang bahay. Wala akong nakikitang dumi, promise. Pero seryoso, ayon sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, maraming ghost projects sa flood control. Bakit biglang shift sa farm to market? Sabi ng Singson, para hindi umabot sa him. Sino kaya yon? Ang contractor couple na Discayas na nakakuha ng 31 billion pesos sa 3 taon. Karamihan sa Ilocos Norte. Coincidence o calculated diversion, mga kaibigan? Para sa ating mga OFW, isipin ninyo, kayo na nagpapakahirap abroad, ang inyong buwis ay napupunta sa mga daan
na hindi naman umiiral. Sa mga kabataan, ito'y aral. Ha? Ang politika ay parang chess at si Lacson ay master ng pawn sacrifice. Isasakripisyo ang maliit na issue para protektahan ang queen. Huwag kalimutan, i-like at i-share ang video na ito para marami pang makakita. At subscribe na mga kaibigan. Ngayon, mas malalim tayo ha. Si Lacson ay kilala bilang anti-pork barrel hero ha noong 2013. Siya ang isa sa mga nagsiwalat sa PDAF scam, pero bakit sa farm to market na nauugnay sa congressional insertions? Parang selective ang kanyang galit, no? Ayon sa mga report, ang farm to market na ng DA ay nanggagaling sa tinapyas na flood control. Overpriced daw, no? 10 bilyon na projects na sobra ang halaga. Pero bakit hindi niya pinahinto ang realignment sa una pa lang? Okay. Parang si Ping ay isang doktor na nagre-reseta ng gamot sa sakit na siya mismo ang nagdulot, no? Masakit ang tiyan ko, ha? Kasi kinain mo ang budget. Pero totoo, ha? Ang kanyang pagsusuri ay parang showbiz audition. Maraming drama, konting action. Sa Senate hearing, ha, sinabi ni Senator Gatchalian na may overpriced farm to market, no? Pero si Lacson bilang pro tempore ay nangako ng scrutiny. Ngayon, pagkatapos mag-step down, no, sa Blue Ribbon, sino magtutuloy? Diversion ba ito para protektahan ang mga malalaking isda tulad ng sinasabi ni Singson? Ang ICI ay natuklasan ang ghost project sa flood control, pero biglang no more public hearings. Bakit? Para sa ating audience sa US at Canada, ito ay katulad ng pork barrel, politics sa inyong bansa, earmarks na nauwi sa korupsyon. Sa Saudi at UAE, alam nyo na ang halaga ng infrastructure. Bakit dito nawawala? Sa Australia at Italy, kayo na may mga magagandang daan, tignan nyo sa ating farm to market. Parang roller coaster sa gubat. No? At sa Japan, Malaysia, Hong Kong, kayo na efficient ang gobyerno. Paano kaya tayo makaka-catch up kung ang mga tulad ni Lacson ay naglalaro lang ng politics? Sa mga kabataan, gamitin nyo ang social media para mag-demand ng transparency. I-subscribe ang channel para higit pang ganitong content. Ngayon, sa tayo mga kaibigan, isipin nyo si Ping Lacson bilang isang superhero. Captain Anti-Corruption, pero ang kanyang cape ay gawa sa recycled pork barrel. Noong 2018, ini-expose niya ang 500 million pesos sa isang district. Good job. Pero ngayon, sa 255 billion pesos realignment, bakit parang slow motion ang probe? Sabi ng Singson, they mess everything up so just it wouldn't reach him. Sino ang him? Ang presidente o iba pa? Parang farm to market road ang kanyang karera, no? Okay, puno ng lubak, pero laging may budget para sa repair. Pero seryoso, ang mga OFW tulad nyo sa abroad ay ang tunay na nagpopondo nito. Kayo na nasa Japan, nagpapadala ng yen, sa Italy, euro, no? Sa Australia, dollars. Tapos dito, ang pondo ay nauwi sa ayuda na walang resibo. Sa Pilipinas, kayo na nasa traffic, isipin ninyo ang farm to market bilang solusyon, hindi problema. Sa US, Canada, salamat sa suporta. Sa Saudi, UAE, Malaysia, keep fighting. Sa Hong Kong, Japan, Italy, Australia, you are part of this global Pinoy community. Para sa youth, ito'y call para sa huwag maging passive. Research, vote wisely. At kung gusto ninyo ang higit pang witty analysis, subscribe na at comment down below. Ano ang tingin nyo sa probe ni Lacson, mga kaibigan? Okay, anong solusyon? Una, demand ng full transparency sa budget. Suportahan ng ICI para ipagpatuloy ang probe sa flood control. Pangalawa, suriin ng mga contractor tulad ng Discayas. Bakit 31 billion pesos sa 3 taon? Pangatlo, para sa gobyerno, iwasan ang diversion tactics. Si Lacson, kung tunay kang anti-corruption, huwag maging selective. Parang sinabi ni Deo Macalma, ang politika ay parang turo-turo. Maraming choices pero laging overpriced. Para sa ating mga OFW at kabataan, ito'y reminder. Ang inyong boses ay makapangyarihan, gamitin ito. I-subscribe ang channel, i-like at i-share para marami pang video tulad nito. Sa huli, ang probe sa farm to market ay maaaring diversion, pero tayo magiging watchdog.
Salamat sa panonood. No? Shoutout ulit sa lahat. Pilipinas, US, Canada, Saudi, UAE, Malaysia, Australia, Italy, Japan, Hong Kong. Kayo ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nandito. Kung nagustuhan mo ito, isubscribe na at i-turn ang notification bell. Comment ang inyong thoughts below. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at laging maging kritikal. Mabuhay ang Pilipinas!